Lumabas na ang totoo, GMA Network, nang hihinayang at nagsisisi, sa pagkawala ng TVJ, at mga dabark ads sa kanilang istasyon, isama na rin ang mismong programang Eat Bulaga, na naging bahagi ng kanilang istasyon, ng ilang dekada. At farewell episode ng TP, tinawanan ng ilan sa mga netizens. Matatandaang, nag-viral, at pinag-usapan sa iba't ibang social media platform, ang farewell episode ng Tahanang Pinakamasaya, noong Sabado, March 2, 2024. Na matatandaang, ilang beses na ring napaulat noon, na mawawala na rin, dahil nabaon na ito sa utang sa GMA Network. Samantala, sa mismong YouTube post ng TP na ito, ay mababasa ang mismong comment, ng Tahanang Pinakamasaya YouTube channel na ito. Na mababasa ang mga salitang, hanggang sa huli, ang Tahanang Pinakamasaya, ay nagbigay saya sa mga bashers, na araw-araw dinadasal, na magsara na ang TP. Ngayon natupad na ang inyong kahilingan, magpasalamat kayo, dahil kasama kayo sa pinasaya ng Tahanang Pinakamasaya, God bless you all. Na mababasa pa nga, ang ilang comments, ng mga netizens patungkol dito. Pero, may ilan naman, na nakapansin sa mga sinabi ni Paolo Contis dito, na tila hindi nagustuhan ng mga legit dabark ads netizens. Ito nga ay dahil umano, sa mga sinabi ni Paolo Contis, na ayon sa kanila, ay tila hindi pa rin daw sinusukuan nito, na ang tape ang may-ari daw ng Eat Bulaga. Yan nga, ay dahil sa mga sinabi niyang ito, maraming salamat po. Isa na namang Sabadong hindi natin malilimutan. Ang lahat ng ito, ay alay namin para sa inyo, mula sa pamilya ng Tape Incorporated, ang tagahatid ng tulong, saya, at Anli Surpresa, mula pa ng 1979, sa pamamagitan ng Eat Bulaga, hanggang ngayon, sa Tahanang Pinakamasaya. Pero, bakit nga ba, bigla na lang na maalam sa ere ang TP? Ayon sa ulat ng bandera.inquirer.net, ay dahil sa pagkabaon, at lumulobong utang ng Tape Incorporated, sa GMA Network, na umabot na daw sa 800 million pesos. Kaya naman, ay hindi na pinatapos ng GMA, ang dapat ay hanggang December pa sanang, Tahanang Pinakamasaya. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Dahil nga dito, ay may ilan na sinisisi ang mga halos-hos, at ganun din si Paolo Contis, dahil umano sa lumaban pa ang mga ito. Kahit alam naman nilang mali ang pinaglalaban nila, gaya daw ng ginawa ni Contis, na nagyabang pa noon. Matatandaang, matapos makonsela, ang kanilang trademark registration noon, ay ginamit pa rin nila ang Eat Bulaga, at tila nagyabang pa noon si Paolo Contis, matapos nitong isigaw pa rin, ang titulong Eat Bulaga, at sabihing mahaba pa ang laban. Na ikinagalit nga ng mga legit dabark ads netizens noon. Na napag-usapan na rin natin noon. Dagdag pa dyan ang patuloy din na paglaban ng mga halos-hos, na sila ang Eat Bulaga. Kaya naman, sabi ng isang comment, sa kanilang YouTube post, ay karma is real. Dagdag pa dyan, ang ilang comments, sa atin mismong channel,
Sa video na ito, na ayon sa kanila, ay nagsasayang nga lang ng pera ang mga halos-hos, at titigil nga lang daw ito, kapag wala ng pera. Ayon pa din sa ulat, ay replay episode daw muna ang ipapalabas ngayong Lunes. Mababasa din dito, na TikTok clock nga daw, ang ipapalit sa tahanang pinakamasaya, o TP, kaya naman ay binuhay, at ibinalik nila ang tanghalan ng kampyon. Hindi lang yan, dahil si Isko Moreno din daw nga lang, ang makakasama, sa ipapalit na programa, sa tahanang pinakamasaya ng tape. Na mababasa pa rin nga, sa parehong article pa rin, na ayon dito, ay makakasama raw niya sina Pokwang, Rabie Mateo, at Kuya Kim Atienza kung walang pagbabago. Samantala, maglalabas naman ng joint statement ang GMA Network, at Tape Incorporated ngayong Lunes, March 4, 2024, kaugnay pa rin daw sa pangyayaring ito. Pero, GMA Network, nang hihinayang at nagsisisi nga daw, sa pag-alis ng TVJ, at mga The Bark ads, kasama ang longest-running noontime show na Itbulaga. Iyan nga, ay mababasa, sa article pa rin, ng bandera.inquirer.net, na base daw sa tono ng kanilang source, na taga GMA Network mismo, ay tila, nang hihinayang nga sila, sa pagkawala, o pag-alis ng TVJ at mga The Bark ads, kasama ang Itbulaga. Na mababasa nga dito ang mga salitang, hindi diretsyong inamin, ng kausap naming taga GMA, pero base sa tono, ay nanghinayang sila, sa pagkawala ng Itbulaga, na sina Tito, Vic and Joey ang main hosts, kasama ang The Bark ads. Na siguro, ay hindi na rin naman kagulat-gulat, kung totoo man ito, dahil na rin sa mga nangyari. At kinahantungan nga, ng kanilang show. Samantala, ano naman ang masasabi nyo, patungkol dito?